Medyo connected. Ito po ay in-inspire ako ng ating Panginoon sa second night na pangangaral. Pero iba po yung drive, mga kapatid. At ito po yan, ang ating pag-uusapan, the missing piece. Sino dito yung hindi pa nahanap yung kanyang missing piece? O namimiss yung kanyang missing piece? Amen. So, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, talagang dumating po sa punto ng buhay pananampalataya o buhay natin na talagang meron pong tayong hinahanap. Amen. Meron po tayong kinikrave na magsasatisfy nung hinahanap po natin. Kaya tayo, mga kapatid, ay hindi marunong makontento. Ano po, dahil sa bagay na yan, dahil may hinahanap po tayo na kailangan po nating matagpuan. Yung iba, mas lalo na yung sa may mga ugali silang mga perfectionist, meron din silang hinahanap. Yung mga kilala kong ganyan tao na sa akin okay na, maganda na talaga. Sa kanila hindi pa eh. So ano pa yung mas maganda dyan? Ano po, kumbaga sila eh, meron silang ganong hinahanap, mga kapatid, na mas maganda pang bagay. So iba't ibang ugali ng tao, iba't iba ang hinahanap po ng bawat isa. Pero ito po yung ating pag-uusapan, yung babae sa balon. Ano po? Sabi po dito, ang babae ay sumagot sa kanya. Ang kausap po niya dito ay ang ating Panginoon. Ang babae ay sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala akong asawa. At sabi ng 17, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. Amen. At sa buong talambuhay ko na ako yung nagawa ng preaching, ngayon lang ako nakapagganito, mga kapatid, na parang Marites ang style. Ang nagawa ng, ang pinag-usapan ay buhay ng ibang tao. Minsan kalimitan, ginagawa natin text, buhay ng ating Panginoon, o patungkol sa ating Panginoon. Pero dito, iba yung drive na binigay ng ating Panginoon, yung babae. Ano po? So, sa mga nakakaalam ng istoryang ito, alam po natin yan, na ang ating Panginoon, nung sila ay nasa Samaria, siya po ay yung mga apostol, sila po ay nagbili ng mga pagkain at ang ating Panginoon na iwan, at pumunta siya sa isang pahingahan at doon sa may balon, natagpuan niya po yung babae. Kung may alam po kayo sa Bible Lands and Custom, yung mga customary po, mga kapatid, noon, na ang mga babae, alam niyo po ba sa Bible, sa Old Testament, ang mga babae ang taga-Egypt. Oo, baliktad na ngayon. Ano po, yung lalaki na. Dati, mga kapatid, yung mga babae, kaya makikita niyo po, kapag titingin po kayo sa mga lumang mga kapatid, na mga panahon noon, yung mga babae laging may dalang banga. Mas lalo na sa Middle East. Kasi ang trabaho po talaga nila ay mag-igib. Ano po yan po yung trabaho po nila. At ang sabi po doon, sila po ay gumigising ng maaga para pumunta sa balon, para mag-igib. Kasi hindi pa mainit. Iba yung init dito sa init po doon sa Middle East, sa panahon, sa lugar ng ating Panginoon. At sabi doon, yung mga babae, sila po yung mga nag-iigib kasi ang trabaho ng mga lalaki ay nasa fields. Na doon sila, nag-aararo, nagtatanim, kaya ang maiiwan yung mga babae. Sila po yung nag-iigib. At isa po dito, mapapansin po natin, na kung titingnan natin yung istorya, ang sabi po dito, yung babaeng ito ay tanghali ng nag-igib. Ano po? So, sa mga nakakaalam ng istorya ito, mga kapatid, alam natin yung babaeng ito ay meron nga po siyang ganitong sitwasyon ng kanyang buhay. Ano po? Sa atin talagang makita natin, kasalanan po yan. Ano po? 5 asawa, tapos yung pang-6 ay kinakasama niya rin, hindi rin kasal. Ano po? So, sa paningin ng ating Panginoon, yan po ay kasalanan. Kahit naman sa atin, kasalanan pa rin po yan. At pero ito yung maganda, mga bagay. Ito po pala yung babae, kung napag-aralan din po namin to, yung babae, kaya pala siya pumunta ng tanghali, Marites, kaya pumunta siya ng tanghali, mga kapatid, nag-igib siya ng tanghali para hindi niya makasabay yung ibang
mga babae, baka kasi pag-istoryahan yung buhay niya eh. Ano po, ay, alam mo yan, si Maring ganyan, wala kasing pangalan to eh. Ano, si Maring ganyan eh, pang-anim na asawa niya, kasama niya. Alam mo, napakaganda. Mga kapatid, mga istorya, dalihan ng mga istorya mga kapatid eh. Pagpupulong-pulungan sila. So, para makaiwas yung babaeng para makaiwas yung babae sa ganung usapan, hindi siya sumasabay. So, ito yung kagandahan mga kapatid, na hindi niya pagsabay sa mga yun, natagpuan niya po ang ating Panginoon. Amen. At alam po natin na ang lahat ng bagay mga kapatid ay nagkakalakip-lakip. Amen. Hindi ito aksidente na nakita niya ang ating Panginoon, kundi talagang siya po ay in-encounter po ng ating Panginoon. So, kalimitan mga kapatid, ang istoryang ito, pag ginagamit po natin yung John chapter 4, yan ay kalimitan na gamit ang text patungkol sa pagpupuri. Ano po? Sa kalwalhati ng ating Panginoon. So, ito naman, ang gagawin natin, hahanap tayo ng kabilang anggulo. Ibang anggulo ang gagamitin natin doon sa side ng babae. Ano po, sa side ng babae. At may matututunan po tayo dito. Sa side tayo ng babae kasi kalimitan, ang punto dito pag sa pag-aaral, sa side ng ating Panginoon, doon nakatingin. Pero dito tayo, sa side ng babae mga kapatid. Bagaman siya makasalanan, pero malaki po yung ginampanan po niya sa Acts. Sa Book of Acts, napakalaki po ng ginampanan po ng babae ito. So, mismo ang Biblia at ang ating Panginoon ang nag-expose sa babae ito. Kaya nagtaka yung babae, bakit kilala ko ng taong ito? Amen. Kasi ang salita, ang ating Panginoon, mga kapatid, pag nagsalita, talagang ano yan eh, tagus yan. Walang mga palamuti ang ating Panginoon pag yan ay umiimik. Ganon din po ang salita ng ating Panginoon. Kapag tumatama po sa atin, wala yung palamuti. Diba? Sabi nga ng Bible, mga kapatid, hindi nilalagyan ng libadura. Ano po, alam niyo yung yung yeast, pampaalsa. Ang salita ng ating Panginoon, hindi kailangan ng mga pampaalsa. Kasi ang sabi mga kapatid ng Hebreo, ang salita ng Panginoon yan ay matalas, makapangyarihan, at talagang tatamaan at tatamaan ka nan. Kaya kapag mayroong nangangaral mga kapatid na gamit ang salita ng ating Panginoon, asahan mo, kapag may ginawa kang mali, tatamaan ka talaga. Tama po ba mga kapatid? Hindi tayo mangingimi na ipangaral ang salita ng Diyos kasi mas lalo na may mga pagkakataon minsan na nagtataka tayo nung una tayong naglingkod, nung una po tayong nagdalo sa church, parang kilala ko ng pastor. Ba't parang alam ng pastor yung buhay ko? Ba't parang kinikwento yata ako nito Kinikwento yata yung buhay ko. Pero hindi mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siyang nakakakita ng lahat po ng ating ginagawa. Wala namang problema kung wala kang ginagawang mali. Ang problema pag may ginawa kang mali. Ang ganda ka mga kapatid, talagang susugatan ka ng salita ng ating Panginoon. Pero ito yung kagandahan mga kapatid. Kahit tayo'y tamaan ng salita ng ating Diyos, hindi ang katulad mga kapatid ng pakikipag-away. Minsan kasi, di ba may mga pagkakataon, mas masakit yung verbal kaysa sa physical. Tama po ba mga kapatid? Kaya sabi ng iba, bugbugin mo na lang ako. Huwag mo na lang akong pagsabihan. Kasi mas masakit mga kapatid ang salita. So, dito mga kapatid, ang ating Panginoon, derechahan. Nakakita ba kayo mga kapatid ng nagpahula pang ating Panginoon? Meron akong, alam sa'yo, meron akong clue. Meron akong ganito. Hindi, wala siyang pa-Mr. Item. Diretsong umiimik ang ating Panginoon. At ito yung kagandahan mga kapatid, kapag in-encounter tayo ng salita ng ating Panginoon, masakit, pero talagang mamumulat po tayo. Magkakaroon tayo mga kapatid ng isang bukas na isipan na oo nga, salamat sa ating Panginoon dahil minulat ako ng ating Panginoon. Amen. So makita po natin dito yung babae na ito, in-expose po siya ng ating Panginoon at alam po ng ating Diyos na siya po ay nakalima na at pang-anim na itong kanyang kinakasama. Sa isang banda, talagang makikita po natin kasalanan. Kasalanan po. Pero ito yung magandang gagawin po natin sa salita ng ating Panginoon. Kailangan, laging yung nagda-dive tayo, nagdi-deep dive tayo. Ibig sabihin, tayo ay tinitingnan natin yung mas malalim na
puntos o punto mga kapatid ng salita ng ating Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, maganda po talagang mag-aral ng salita ng ating Panginoon dahil may mga pagkakataon po minsan mga kapatid na kapag binasa lang natin pero walang pangunawa, yan lang talaga maunawaan natin. Pero kung titigilan natin at pag ninilay-nilayan, paglalagyan po natin ng pagbubulay-bulayan natin, makikita po natin na meron parang mas malalim pang mensahe. Yan po, ganyan po kabuhay ang salita po ng ating Panginoon. Hindi yan basta-basta. Kaya mga kapatid, napapansin nyo, ilang mga ngaral ang nandito sa mundong ito. At ilang taon nang ipinapangaral ang salita ng ating Panginoon, bakit hindi nauubos? Di ba? Tama po ba mga kapatid? Ang sabi nga, estimate na tao dito sa mundo mga kapatid, 8 billion people. Papunta ng 9 billion people mga kapatid. At ilan na po yung taong nangangaral ng salita ng Diyos, bakit hindi nauubos ang mensahe? Bakit hindi nauubos ang topic mga kapatid ng Bible? Bakit hindi nauubos? Kasi buhay nga po ang salita po ng ating Diyos mga kapatid. Kaya kailangan sa pag-aaral, pagsasaliksik ng Biblia, kailangan mas palalimin pa po natin. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Katulad nito mga kapatid, na ngayon, nung kagabi ko lang mga kapatid nakita ito na, meron pang mas malalim pang mensahe, makukuhang mensahe, patungkol po sa kwentong ito. Kasi ang kalimitan nakikita natin dito, John 4:24 yun agad. Pero meron pa palang mga mensahe, kalakip ang chapter na ito. Kaya, mapag-aralan po natin, palalimin pa natin mga kapatid ang ating pag-aaral. So, bagamat dito lang lumabas dito lang sa istoryang ito lumabas yung babae, pero malaki po yung ginampanan po niyang, malaki yung part po niya sa mga apostol. Sa Acts mga kapatid, malaki po yung ginampanan ng babaeng ito. Kaya makita po natin na hindi po basta-basta, amen, yung may mga tao na minsan lang natin ma-encounter pero malaki pong nagiging part ng buhay po natin. Meron na kayong naranas, meron na kayong ganyan mga kapatid na minsan mo lang siyang na-meet pero ang laki ng impact sa buhay po natin. Meron kayong naiisip na taong ganyan mga kapatid. Amen. So, ganun din po ito sa babaeng ito. Pero pag-usapan natin yung babae. Ano pag-usapan po natin? Unang-una, ang kanyang kaso, meron po siyang 6 na lalaki. Amen. Meron po siyang isang babae, nagkaroon siya ng karelasyon na 6 na lalaki. Wala kayong mga kapatid, ano? So, alam po natin ito, at hindi lang pala sa panahon natin ito nangyayari. Ano po? Noon pa pala, meron na pong ganitong mga pangyayari na ang isang babae ay hindi nakokontento sa isang lalaki. At ang lalaki din, ganun mga kapatid, hindi rin nakokontento sa isang babae. So, hindi lang pala sa panahon natin yung laganap. Noon pala ay meron na rin pong ganong pangyayari. Wala lang social media noon. Wala lang media noon mga kapatid. Kaya hindi na po pronounce. Pero may mga ganyan ng meron ng ganyang mga pangyayari. Yung mga nangyayari, kaya sinabi po mga kapatid ng Ecclesiastes, yung panahon natin ay paulit-ulit lang. Yung mga nangyari noon, ay mga nangyari ngayon, ay nangyari na rin noon. Ganyan po ang cycle ng buhay po natin. So, uusapan po natin ito. Meron po siyang 6 na lalaki. Mga babae ko ito yung 6 na lalaki daw. 6 na lalaki. So, hindi po natin alam o hindi po i-discuss sa Biblia kung bakit nagkaroon po siya ng 6 na lalaki. Ano po, meron siyang kinasamang 5 at meron siyang kinakasama na isa na hindi pa rin po niya asawa. Hindi po i-dinitalye ng Biblia kung ano yung cause. Pero ito po yung nakita ko mga kapatid, na yung babaeng ito ay meron po siyang hinahanap. Kasi hindi ka makaka-6 kung wala kang hinahanap, kung nakontento ka dun sa isa. Tama po ba mga kapatid? Amen. Yung babaeng ito mga kapatid, meron siyang kinikrave, meron siyang hinahanap
na magsasatisfy dun sa kanyang kauhawan, dun sa kanyang hinahanap, mga kapatid. Hindi ko alam yan kung emotional, kung ito'y flesh, kung ito'y ano pa mang hinahanap niya dun sa mga bagay o sa mga lalaki na yung past na ginawa po niya. Pero meron po siyang hinahanap. Amen? Meron siyang hinahanap na bagay na hindi po niya natagpuan sa 5, kaya nagpang-6 pa siya. So, i-reflect po natin sa ating sarili, meron mga pagkakataon po sa atin, mga kapatid, amen, na may mga bagay na hinahanap po tayo na hindi po natin matagpuan. Yes. Tama po ba? Sino dito yung may hinahanap pa rin hanggang ngayon? Yes. Amen. Amen. Ano po ba yung pastor? Hindi po lalaki. Hindi po ba? Hindi naman. Hindi, iba na, mga kapatid. Amen. I-reflect natin sa ating sarili, mga kapatid. May mga ganyang bagay po sa atin na hanggang ngayon ay hindi po tayo natutuwa sa kalagayan po natin ngayon kasi meron po tayong isang bagay na hinahanap na hindi po natin makita. Yun yung pinakamahirap na feeling, yung hinahanap mo, hindi mo makita. Yung kaya nga may kasabihan, mga kapatid, na hayaan mo na lang yan. Lalabas din yan pag hindi hinahanap. Yung ating ginagawa natin yan eh. Kapag hindi hinahanap, saka lumalabas. Yun nga lang, kahit hindi mo hanapin, hindi rin talaga lumabas. Amen. Kaya may mga ganitong pagkakataon, mga kapatid, na meron sa atin bilang mga tao, meron din po tayong bagay na hinahanap minsan na kapag natagpuan natin yun, yun yung magbibigay sa atin ng contentment. Pero hanggang ngayon, hanggat hindi po natin nahahanap yung bagay na yan, naghahanap at naghahanap pa rin po tayo. At yan po yung naramdaman ng babaeng ito. Hindi natin alam kung ano po yung kanyang hinahanap, pero sa atin, alam po natin yung ganitong pakiramdam. Kaya makaka-relate po tayo dito sa babaeng ito. Amen? So, wala naman pong problema kung tayo po ay may hinahanap. Basta tama po yung hinahanap natin. Amen. Amen. Sabihin niyo sa inyo mga kapatid, basta tama. Basta tama. Amen. Basta tama yung ating hinahanap, wala po yung problema. Amen. Halimbawa, sa ministry, ano po, tayo ay binigyan ng talento, nagkikrave pa tayo na mas mag-improve pa tayo para mas maging best yung ibigay natin sa ating Panginoon. Wala pong problema doon. Dahil yung cravings mo na mas lalo kang mag-improve, yun yung magdadala sa iyo sa mas malaking bagay pa. Wala pong problema dyan. Maganda po yan, mga kapatid. May mga may mga gusto tayong bagay minsan. Halimbawa, sa mga meron pong puso ng soul winning, di ba? Naghahanap po tayo, mga kapatid, yung satisfaction na meron tayong madala sa harapan po ng ating Panginoon. Tama po yan, di ba? Iba po yung pakiramdam na pag may tao tayong nadala sa ating Panginoon. Ano po, nagkakaroon po tayo ng satisfaction. Nagkakaroon, mga kapatid, ng yung feeling, mga kapatid, na galing sa ating Panginoon na alam natin na nagagawa natin yung kalooban po ng ating Panginoon. Yun yung mga ganong bagay na kinikrave natin, na hinahanap po natin, mga kapatid. Yun po yung mga bagay na tama. Amen? Tama po ba, mga kapatid? Parang ang tahimik nyo. Medyo mahirap ba yung ating pinag-uusapan? Kaya yung satisfaction, mga kapatid, ito yung mga kailangan po natin para mag-improve. Kasi may mga bagay na banggit kanina, mga kapatid, yung comfort zone. Sa comfort zone, mga kapatid, hindi na po tayo mag-i-improve po dyan. Kaya minsan may mga tao na gusto po nilang maghanap, mga kapatid, outside their comfort zone para mag-improve pa yung kanilang pananampalataya, yung kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, na alam po nila na hindi lang ito yung kaya kong gawin para sa ating Panginoon. May higit pa akong kayang gawin para sa ating Panginoon. Yan po yung magandang cravings, yan po yung magandang paghahanap sa pananampalataya. Amen? May mga pagkakataon na hindi po tayo satisfy sa ginagawa natin sa loob ng church. Ibig sabihin, hindi yun sa masamang pamamaraan, kundi sa magandang pamaraan. Hindi tayo nakukontento na ito lang yun. Meron pa akong kayang mas gawin sa ating Panginoon. Yun yung mga magandang hinahanap po natin. Yung magbibigay sa atin ng satisfaction. Halimbawa, mga kapatid, nag-aayos ka lang ng upuan, hindi ka satisfied na inilagay mo lang dyan. Gusto mo talaga pantay na pantay yung pagkakahanay. May mga ganyang style. Kala nyo malalaking bagay yan? Yung satisfaction, mga kapatid, ay nakikita rin sa maliliit na bagay. Kasi
tinitingnan mga kapatid na ginawa ko naman sa ating Panginoon, gawin ko na yung the best ko. Amen. Amen. Kahit ako'y taga-ayos lang ng upuan, gagawin ko na yung best ko, maging pantay ito, kahit pag-upo nila, igagalaw-galaw din nila. Wala basta ang ginawa ko, ibinigay ko yung best ko sa ating Panginoon. Yan yung maganda mga kapatid, na maging cravings natin, na mas lalo po tayong gumawa ng mas mabubuting bagay sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi basta-basta tayo nasasatisfy, kundi mas gusto pa nating maging the best yung offering natin sa pananampalataya, kaharian po ng ating Panginoon. Yan po yung maglilid po sa atin para lumayo po tayo ng lumayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Alam ko mga kapatid, meron na pong ganyan naka-experience mga kapatid. Kahit ako, naka-experience na yung mga kapatid na nawala po yung kagalakan ko sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. At natagpuan ko yung kagalakan yun sa labas. Sino yung mga nakaranas ng ganyan mga kapatid? Sino po yung mga nakaranas? Okay, mahiya. Nagbalik naman yata na kayo ngayon o hanggang ngayon? Sino po yung nakaranas ng ganyan? Yes. Lahat po tayo mga kapatid nakaranas ng ganyan. At ito yung totoong bagay dyan eh. Masarap din. Tama po ba sa mga nakaranas? Masarap din ano? Ayos din sa feeling ano? Okay na okay din. Masaya rin. Amen. Pero ito lang po yung katotohanan dyan. Panandalian yung kagalakan. Yes. Amen. Iba pa rin mga kapatid yung kagalakan sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Yan po ay nananatili. Pero yung kagalakan sa labas, masaya ka lang. Pero pag wala na sila, babagabagin ka ulit. Amen. Naranasan po ng marami yan. Hindi lang mga kapatid kasi akala nila, yung mga mapanganib. Kasi parang ang nangyayari, dumadating ka sa church na empty. Thank you, Joy. And ang magpupuno ng emptiness mo ay sa labas. Yes. Di ba parang ang hirap po na? Yan po yung mapanganib. Yan yung nagkikrave ka ng isang bagay na hindi mo nakikita sa loob na kaharian ng Diyos, lumalabas ka. At anong nangyayari mga kapatid? Nagre-reflect po yan sa atin. Lalabas po yan sa atin. Yan po yung mapanganib mga kapatid, na hindi po natin mahanap yung kagalakan na kailangan nating maramdaman sa loob ng pananambahan. Kaya ano pong nangyayari? Nagpapalit-palit tayo. Amen. Amen? Nagpapalit-palit po tayo ng katulad ng babae, nagpapalit-palit po siya. Naging masaya siya in one moment, pero nawala din. Kaya nagpalit siya ng panibago. Ganon din po mga kapatid sa pananampalataya. Kapag hindi po natin natagpuan ang kagalakan sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, darating nahahanap ka na magsasatisfy sa iyo mga kapatid sa labas. Kung mahanap mo na yan, tas nawala alin, babalik ka, hahanap ka po ulit ng iba. Ano po, halimbawa mga kapatid, nakuha mo yung satisfaction mga kapatid sa trabaho. Sa trabaho mo, mas naging priority mo na yung trabaho. Then, yung trabaho, tinabangan ka na. Sino dito yung gustong-gusto magtrabaho? Nakakapagod din yun. Amen. Nakakapagod din yun mga kapatid. Trabaho ka ng trabaho. Amen. Kapag nawala, natabangan ka na sa trabaho mo, anong kalimitan sa mga lalaki? Pupunta po yan sa bisyo para magka-fuel siya magtrabaho. Ano po, may mga ganong bagay. Hahanap ka ng ibang mga magsasatisfy ng iyong sarili hanggang sa hindi mo na alam, marami ka na palang pagkakamali, pagkakasala na nagawa sa harapan po ng ating Panginoon. Dahil hindi mo matagpuan yung kagalakan sa loob ng kaharian po ng ating Panginoon. Ang tanong, sinong may problema? Ang ating Panginoon o tayo? Amen. Yan yung mahirap mga kapatid na sitwasyon sa pananampalataya. At ang pinaka nakakatakot dyan, yung mga taong nasa loob ng church pero backslide ang puso. Yan po yung pinaka mahirap po dyan. Kasi mahirap i-detect yan. Magagaling din magpuri ang mga yan. Yes. Magaling din yan mag-song lead, magaling din yan tumugtog, magaling din yan mag-exhort mga kapatid, magaling din yan mangaral, magaling din yan mag-evangelism. Kala nyo mga kapatid, lahat ng may ministry sa loob ng church ay ayos ang puso? Yes.
Come on, come on. Amen? Pasensya na kayo. Ito yung mensahe ni Lord. Amen. Bang, bang. Bang, bang. Hindi lahat, mga kapatid, ng may ministry sa loob ng church ay ayos ang puso. Amen. Pero ito yung tandaan nyo. Pasalamat kayo dahil mahabag ang ating Panginoon. Mahabagin ang ating Panginoon. Binibigyan po tayo ng mga pagkakataon. Pinagkakatiwalaan pa rin tayo ng ating Diyos. Bagat marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakasala, nandyan pa rin patuloy na nagtitiwala ang ating Panginoon po sa atin. Kasi kung tatanggalin pa ng ating Panginoon yung ministry natin, mas lalong hindi tayo makakabalik sa pananampalataya. Alam nyo ba yung mga ministry na meron tayo, ito po yung angkla natin sa pananampalataya. Ito mga kapatid, yung nahigit po sa atin mga kapatid, pabalik sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, kung hindi ako musician noon, nag-backslide na talaga ako. Amen. Kasi nga, kulang ang musician noon. Pag umalis ako, wala ng drummer, ay mas lalong lagot. Ano po, kaya hanggat kahit backslide ang puso ko mga kapatid, diretso pa rin sa pagdadrums. Ano po, minsan may mga pagkakataon, naiyak ka din. Personal experience eh. Naiyak ka din mga kapatid, mas lalo na pag maganda yung mensahe ng ating Panginoon, talagang tinatamaan ka mga kapatid, naiyak ka rin naman. Pero Lunes pala na. Okay na ulit. Ano po, dating buhay na ulit. Amen. Paglinggo, okay na ulit. Iyak ka na naman. Lord, patawarin mo ko. Lunes, okay na ulit. Balik na ulit sa dating buhay. Amen. Mahirap po yan. Mahirap makipag-battle sa ganyang, amen, sa pananampalataya na tuwing linggo ka lang napupuspos. Pagdating ng ibang araw, iba na yung pumupuspos sa'yo. Amen. Yan po yung mapanganib. Pinakamapanganib na sitwasyon ng isang mananampalataya na physically present siya. Pero, heart ay backslide mga kapatid. Naghahanap po yan ng iba't ibang mga magsasatisfy sa hinahanap po niya. Kailangan kasi ang mananampalataya mga kapatid, mabuha po natin yung righteousness, yung katwiran, yung peace, amen, at kagalakan sa banal na Espiritu. Ito po yung mga kapatid ang magbibigay po sa atin ng kagalakan po sa loob ng kaharian po ng ating Panginoon. Amen. Sino yung meron pang ganito hanggang ngayon? Kakaunti nag-amen. Amen. So, hindi po kagalakan mga kapatid, yung tayo ay nagkakainan. Masaya din naman eh. Nagkakainan po tayo dito mga kapatid. Sama-sama tayo nagkakain. Pag may nagpa-soft drinks din tayo. Pag may nagpa-juice, juice din tayo. Masaya yung ating laman mga kapatid. Pero yung kaluluwa, yun po yung kailangan po natin, yung banal na Espiritu. Ito po yung magpapanatili sa atin. Yung pagkain-kain lang mga kapatid, pagkatapos ng service, fellowship po yan. Pero ang magpapapanatili sa iyo sa pananampalataya ay ang banal na Espiritu. Diyan po natin yan makukuha at hindi sa mga bagay, amen, hallelujah, na pang lupa lamang. Tama po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ang hirap ipangaral ito ah. Parang ang hirap yung pa-amen na. Nag-iisip. Nag-iisip po ba kayo? Sabi ni Leonard, pangalanan nyo na lang ako, Pastor. Pangalanan mo na lang po ako. Amen. So, may 6 na lalaki. Naghanap-hanap po yung babae. Naghanap siya ng magsasatisfy ng craving po niya. Pero hanggang sa ika-6 mga kapatid, siguro wala talaga din. Hindi rin mga kapatid. Pero ito yung kagandahan. Yung craving satisfied. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Yung kanyang paghahanap, yung kanyang kauhawan ay napunuan. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nga mga kapatid, ng ibang mga ngaral, si Jesus Christ yung pampitong lalaki ng babaeng ito. Amen. Siya yung pampitong babae ng lalaking ito, ng babaeng ito. Kaya, ano nangyari mga kapatid? Nasatisfy siya mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ganyan din po tayo mga kapatid. Baka hindi lang pang ilang
pangilan ng ating Panginoon sa buhay natin. Marami tayong inuna po nun. Pero salamat sa ating Panginoon, dumating po yung pagkakataon na ang ating Panginoon ang nagpuno ng ating kakulangan. Amen. Hallelujah. Masaya ba kayo dyan, mga kapatid? Yes. Hallelujah. Na natagpuan po natin ang ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng craving satisfaction. Thank you, God. Hallelujah. Nang makausap ng babae ang ating Panginoon, dito niya po nakita at naramdaman ang kanyang hinahanap. Amen. Hallelujah. Dahil ito ay part Jew, di ba? Siya ay Hudyo at siya po ay part Hintil. Ano po? Kaya tinawag siyang Samaritano. So, ang sabi po dito, babae, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. So, sa pananampalataya, meron din siyang hinahanap. Sa flesh, meron siyang hinahanap. Amen. Yung sa mga lalaki niya. Mga lalaki niya, grabe ano. Sa mga lalaki, mga kapatid, na dumaan po sa kanya, may hinahanap siya. Then, sa pananampalataya, dahil meron din po siyang pananampalataya, meron din po siyang hinahanap. Pero ito yung kagandahan, yung flesh and yung spirit, kinatagpo po yan ng ating Panginoon. Ang sabi dyan, akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Hallelujah. Kaya, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, yung pangangailangan, yung longings natin ng ating flesh at ng ating spirit ay nakuha natin lahat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya maganda ito eh. Si Lord ang naging pampito niya. Kasi ang ating Diyos ang kukumpleto sa babaeng ito. 7. Amen. Ano 7? God's number, perfect number, mga kapatid. Yun yung 7. At yun yung pampito, ang ating Panginoon, ang siyang kumumpleto sa buhay ng babaeng ito. At alam ko, mga kapatid, na ang Diyos din po, mga kapatid, ang kumumpleto sa buhay po natin, mga kapatid. Amen. Magpasalamat tayo dahil hindi lang yung babae, kundi tayo din, mga kapatid, ay nakaranas, hallelujah, ng completeness. Hallelujah, sa harapan po ng ating Panginoon. Alam natin ang istorya niyan dahil nung nakumpleto nung babaeng yan, hindi po nanahimik yung babae. Kumpleto na siya eh. Nakita na niya po yung hinahanap niya. Hallelujah. Kaya sabi po dyan, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon. Amen. Tuloy na minarites ang ating Panginoon. Ang sabi niya ng mga kapatid, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya ang sabi niya mga kapatid, kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Amen. Hallelujah. Ito lang yung gusto kong makuha natin, mga kapatid. Magkaroon tayo ng ganitong damdamin katulad ng babaeng ito. Amen. Nung matagpuan natin ang ating Panginoon, nung matagpuan natin yung completeness sa harapan po ng ating Panginoon, hindi po tayo nanahimik. Yes. Amen. Ang babae, hindi po siya nanahimik. Ang sabi po niya, ipinamalita. Sa ibang version pa ng Biblia, ang buong bayan ang lumabas. Amen. Lahat ng sinigawan niya, ano ba sinigawan? Lahat ng mga kapatid, ibinodcast niya, lahat ng nakarinig ng kanyang tinig, sabi dyan, lumabas at minit ang ating Panginoon. At alam po natin, mga kapatid, amen, ang istorya, kung ipagpapatuloy po natin, sila po, mga kapatid, ay naniwala sa ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kung babasahin pa natin, 2 araw nag-stay ang ating Panginoon sa Samaria. Doon sa bayan ng babaeng pong yun. So, ito nawa yung maging damdamin po natin na katulad ng babaeng ito, nang matagpuan po niya yung missing piece ng kanyang buhay, ano po, hindi po siya nanahimik, kundi ito po ay ipinamalita po niya sa mga tao. Kaya alam niyo, mga kapatid, kung tatalon po tayo sa Acts chapter 8, sa gawa, ang sabi po dito, si Felipe, ito po yung pagkatapos na ang mga
mananampalataya ay ang tawag dyan, nagkawatak-watak sila kasi sila po ay inuusig. Nung nagkaroon po ng dahil sa noong nangyari sa kanila sa panahon po ng ating Panginoon. Siguro may ilang generation na rin. Ay, hindi naman generation eh. Taon lang ito mga kapatid na lumipas. Kasi panahon niya ng ating Panginoon. Role mga kapatid at gagawin din. Ang sabi nito, yung maliit na bagay na pagsigaw ng babae nang nasa balon. Amen. Nagresulta ng malaking kagalakan sa buong lungsod. Amen. Kaya huwag niyo pong babasta-bastahin yung pag-share ng salita ng Diyos. Amen. Huwag po natin yung babasta-bastahin. Kahit maliit na bagay yan, kaya po yung palakihin ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi po dyan mga kapatid, nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nagkaroon ng revival. At yung kagalakan yan mga kapatid ay hindi mo natapos sa kagalakan lamang. Kasi naging bali-balita. Nagkaroon ng malaking break news. Amen. Sa loob ng Jerusalem na mayroong mga taga Samaria na sila ay tumanggap sa salita ng Diyos. Kasi akala ng mga apostol para lang sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Pero hindi pala. Ang pagliligtas pala ng ating Panginoon kasama yung mga hintil. Kasama po tayo mga kapatid. Kaya nung mabalitaan po yun ng mga apostol sa Jerusalem, ay ipinadala po nila si Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumaba sa kanino man sa kanila. Sila nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Yung kagalakan mga kapatid nila sa mensahe ng ating Panginoon ay kinumpleto po ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng banal na Espiritu. Kita po natin dyan mga kapatid, kinukumpleto po ng ating Panginoon. Kasi alam po natin yan sa pananampalataya, hindi lang sa pagbabautismo. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoon, may missing pa rin. Yung banal na Espiritu at kinumpleto po yan ng ating Panginoon. Yung natagpuang completeness ng babae ay ginawa po muli ng ating Panginoon sa kanyang mga kababayan. Hallelujah. Sa mga taga Samaria mga kapatid. Once ang isang tao ay makatanggap ng isang magandang bagay, amen, alam natin yan, hindi po natin yan mapipigilang i-share. Tama po ba? Kahit hindi sa pananampalataya, bigyan ka ng bagong cellphone, medyo ano mo yan eh. Medyo i-display mo yan, pa-picture-picture ka. Nasaan yung Apple dyan? Pa-picture-picture ka kasi alam, yung iba, picture muna. Ang ganda ng camera mo, bago cellphone mo. Oo, bago cellphone mo. Di ba? Medyo low-key ka lang eh. Medyo low-key lang yung pag-flex mo dun sa yung ano. Kapag meron kang bago, talagang hawak-hawak mo. Ayaw mong maalikabukan. Yung bago, ano yung kalimitan, sa helmet ano. Pag bago yung helmet, laging nakalagay sa ano. Punas-punas pa. Punas-punas pa. Nilalagay pa dun sa bag, helmet bag. Talagang daladala. Pero pag nalaglag na yun, wala na. Ayaw ko na. Pag may gas-gas na, tinatamad ka na. Kung ipapunas-punas ng una, wala mga kapatid. Pero pag may mga bagong bagay, may magagandang bagay sa atin, talagang gusto nating ipamalita. Amen. Kahit yung pamamalita pang hindi tayo nagyayabang, pero gusto mong ipagyabang. Ang ganda naman ng dress mo sa mga buhay. Ang ganda naman ng dress mo. Ay, bago yan. Okay. Pero maganda. Oh, pero maganda. Pag may bagong bagay sa atin, talagang gusto nating ipakita ba? Ano po, kasi sabihin naman nila, paulit-ulit na lang ito. May kwento po mga kapatid, may nagkwento sa amin sa Bible School. Nung unang, si Pastor ano yata yun? Si Pastor, yung ating General 67. Yun mga kapatid, yun lang yung pinakamagandang niyang damit. Kasi alam natin, pag pupunta tayo sa church, talaga yung pinaka-the best yung ibilalagay natin. Kasi harap tayo sa hari ng mga hari.
Amen. Nandiyan yung presensya ng ating Panginoon. Talagang yung pinakamagandang kagayakan natin. Siya, yun na yung pinakamagandang kagayakan niya eh. Kasi yun lang yung afford niya. Kaya dumadating daw po yung taong yun. Meron siyang sariling bangko. Nandun lang siya. Napirmahan na siguro niya yun. Lagi siyang nandun, mga kapatid. Ay walang nakakakilala sa kanya. Kaya ang tawag sa kanya, Brother 67. Kasi yun yung paulit-ulit, tuwing linggo, yun lang ang kanyang sinusuot eh. Kaya ang tawag sa kanya, Brother 67, nandito na. Ano po, hanggang sa, naging pastor din yata yun, mga kapatid. Amen. So, ito mga kapatid, sa atin, mga mananampalataya, kapag meron tayong magandang bagay na ginawa ang Diyos sa buhay po natin, kapag merong bagong bagay ang ginawa ng Diyos sa atin, talagang ipinagpapasalamat po natin yan. Talagang i-share po natin yan, mga kapatid. Ano pa kaya yung mabuting balita na tatanggap po natin, mga kapatid? Kailangan i-share po natin yan dahil yung mabuting balitang ito, hindi po yan naluluma. Amen. Let us share God's word and His intention for us. For us, mali. For us po yan. Namatay ang ating Panginoon ng hayag, kaya wag po nating ipamuhay ng tago ang ating Panginoon. Tandaan po natin, ang ating Panginoon hindi po siya napako sa krus sa ilalim ng kuweba. Ang ating Panginoon, mga kapatid, siya po ay napako sa krus sa ibabaw ng burol. Bundok, mga kapatid, na nagsisignify, mga kapatid, na hindi po niya ikinakahiya ang bawat isa po sa atin, mga kapatid. Amen. Makasalanan man tayo, may mga pagkukulang man tayo, hindi ka po ikinahihiya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, mananampalatayang sumusunod sa ating Panginoon, huwag nating itago ang ating pananampalataya, bagkus i-broadcast natin, mga kapatid, na meron na yung sagot sa katanungang what is life. Kasi yung mga nagtatanong na naghahanap din. May missing pieces din sa kanila. Meron din, mga kapatid, na bagay na hinahanap sila na nangangailangan ng kasagutan. Parte ng buhay ng isang tao, yan po ay ang ating Panginoon, mga kapatid. Siya po ang nagbibigay ng completeness sa bawat isa po sa atin. Kaya isang magandang bagay po yan na hindi po natin dapat itago, kundi dapat ipahayag po natin yan, ipamalita po natin yan na merong Diyos na kayang kumumpleto sa buhay ng isang tao. My God, 3 million na lang ang pera ko. Hindi ko na kayang mabuhay. Siguro mga isipin, mga kapatid, ng mga mayaman. Nagpapakamatay, hindi ko na kaya. Sobra na ang mundo. 5 milyon na lang natitira ako sa bangko. Ayaw nga, wala na tayong makain sa... Nag-iisip tayo ng makakain sa tanghali, kahit wala pa, hindi tayo papakamatay. Amen. Hindi tayo nakakapag-isip ng ganyan. Kasi alam natin, mga kapatid, na merong Diyos. Kompleto, ang lahat ay ibinibigay ng ating Panginoon. Lahat ng pangangailangan ay binibigay ng ating Panginoon. Hindi kayang gawin niya ng mundo. Yes, amen. Hindi kayang i-copycat ng mundo yan. Hindi kayang i-duplicate ng mundo yan. Ang tanging ang ating Panginoon lang, siya lang po ang makakagawa ng lahat ng bagay na yan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya makikita nyo, mga kapatid, maraming mga mananampalataya, kahit sabihin mo hindi sila, mga kapatid, ganun maunlad sa pinansyal, pero nananatili pa rin sila sa ating Panginoon. Kasi kontento na sila sa ating Panginoon, mga kapatid, at wala na po silang hahanapin pa sa ating Diyos. Hallelujah, thank you, God. Amen, hallelujah. Kung ma-realize lang natin, dumating lang po sa ating isipan at may sa puso lang po natin ito, mga kapatid, na ang ating Panginoon lang ang siyang kailangan po natin, hindi na tayo mag-aalala sa kinabukasan natin. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag mo nang isipin yung iyong kinabukasan. Hayaan mo siyang mag-isip sa kanyang sarili. Yes,
Hallelujah. Yung contentment, yung completeness, mga kapatid, yung satisfaction, nasa ating Panginoon lahat yan. Full package, mga kapatid. Hallelujah. Once na maramdaman mo presensya ng ating Panginoon, meron kang calmness. Amen. Hallelujah. Kalmado ka. Lord, alam ko na dito sa ganitong sitwasyon. Pero iba ka pa rin, Lord. Amen. Iba ka pa rin, Lord. Kayang-kaya mo lahat ng bagay. Kaya patuloy akong kakapit sa iyong pangako. Patuloy akong kakapit sa iyo, Panginoong Hesus. Dahil alam ko, ang lahat ng bagay na ipagkatiwala sa iyong mga kamay, ikaw ang gagawa ng mga miracles. Ikaw ang gagawa ng wonders. Lord, iba kang Diyos. Ika'y Diyos na makapangyarihan na gumagawa ng lahat ng bagay. Yan ang masarap, mga kapatid, maglingkod sa Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sino yung may kawalan ngayon? Hallelujah. Amen. Amen. Sino yung may kulang ngayon, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Napatawa si nanay yun eh. Ano mo? Meron ba tayong pagkukulang, mga kapatid? May kakulangan man, nararamdaman man natin yan. Pero hayaan mo ang Diyos ang magpuno sa lahat ng bagay niya. Amen! Hallelujah! Hayaan natin, mga kapatid, na ang Diyos ang siyang magpuno sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya minsan may mga pagkakataon tinatanggal ni Lord eh. Amen. Kaya may mga pagkakataon minsan may tinatanggal ang ating Panginoon sa atin kasi nakarelate tayo doon. Yes. Amen. Masyado tayong tiwala sa bagay na yun. Lord, huwag mong tanggalin yung aking yung source of income ko, Lord. Huwag mong tanggalin. Baka hindi na ako makapag-church. Baka hindi na ako makapaglingkod. Hindi, mga kapatid, hindi mo kailangan yung mga yan, mga kapatid. Yan po ay freebies lang ni Lord. Amen. Perks lang yan, mga kapatid, ng paglilingkod po natin sa ating Panginoon, yung binibiyayaan po tayo. Kasi ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid, kapag tayo mapagkatiwala ng ating Panginoon, talagang ibibigay niya po yung malalaking bagay po sa atin. Kaya, mawala mga kapatid, sabi ng kanta, ano po, take the whole world, but don't take Jesus. Amen. Hallelujah. Tanggalin mo na lahat ng mundo. Lahat ng meron sa akin, pero huwag mong tatanggalin ang aking Diyos. Amen. Don't take my Jesus. Amen. Dahil siya po yung missing piece. Hallelujah. Hallelujah, na nagbigay ng completeness sa atin, mga kapatid. Yan yung pinakamagandang bagay, mga kapatid. Sa isang puzzle, siya yung solo na eh. Oh, isa na lang. Last. Pinaka-last piece. Pinakamahalaga. Amen. Na piece ng last na, mga kapatid, di ba? Nababanggit ko na ito sa inyo noon, mga kapatid. According to science, anatomy, yung puso natin, meron po yung isang bakante. Meron siyang bakante, meron siyang may isang hole o may isang bakanting kwarto. Na yun po ay para sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya ang lahat ng bagay ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Huwag mong isipin, mga kapatid, na ay makasalanan ako. Yung babae sa balon, makasalanan din. Pero ginawa po ng ating Panginoon. At hindi lang basta, mga kapatid, yun lang ang ginawa niya sa ating Panginoon. Hindi lang yun ang pagkakagamit niya sa ating Panginoon. Yung babae, yung encounter niya sa ating Panginoon, mga kapatid, ang nagdala sa kagalakan ng buong lungsod. Hindi man natin nakikita ngayon yung resulta ng ginagawa natin, pero in time, darating, mga kapatid, sa future, darating sa inaharap, na yung maliit na ginawa natin, hallelujah, ay magbibigay ng kagalakan, ng revival sa pamilya mo, sa hallelujah, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, na natagmuan mo po, hallelujah, ang bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan, na kami ay makasalanan, kami po ay nasa lusak ng kasalanan, pero Lord, salamat, dahil hinango niyo po kami, at binigyan, God, hallelujah, ng panibago.